ni ikaw, si Nico, no? Okay. Okay, sige, maupo ka. Sir Dave Aquino, nais ko po muna magpasalamat kasi nabigyan po ako ng opportunity para po ngayon po may counsel niyo po. Yun po, malaking tulong po ito sa akin kung successful po. Nakuha ko na sa chat na nasabi mo sa akin na yun nga. Pero pwede mo bang maipaliwanag ng buo kung ano talaga yung nangyari? Ito po, simulan ko po siya sa bilang estudyante po, sa kayo estudyante po. Simulan ko po siya sa, syempre, bilang isang estudyante na graduating, nagkaayaan yung mga classmate barkada na mag-celebrate ng, syempre, ano na kami, bihira na kami magkakasama. And dun sa celebration, may dala pala silang alak, which is hindi naman talaga, nakatikim na ako pero hindi naman talaga ako umiinom, kaya medyo nagulat ako nung may dala silang alak. And then, nung nakainom ako, hindi ko na malaya na nalasing na ako, and may nangyari po doon sa akin at saka doon sa isa kong classmate na babae. Okay. So, ibig sabihin nabuntis mo siya. And nag-take na ba siya ng pregnancy test or may, kasi minsan mga pregnancy test sa isa, dalawa, minsan palpak yan eh. Nag-take ba siya, ilang beses ba siya nag-take? Siya lang po yung nag-take, siya mag-isa. Then sabi niya sa akin, isang beses, sabi positive na nagdalag na ako. So yun, may nakikita, may nararamdaman ba siyang signs, symptoms na buntis siya, like nagsusuka siya, nag-crave siya sa kung ano. Yung sinabi niya sa akin, nakakaramdam siya ng nagsusuka. Then yung sa nag-crave, wala pa naman, hindi wala ang symptoms na nagsusuka lang. So, anong plano mong gawin? Ayun po, yung paano po kasi, hindi talaga siya, bilang estudyante, hindi normal sa akin na ganun yung nangyari. Hindi ko po talaga alam yung gagawin na napapangunahan ako ng kahapon. So, alam mo, nangyari na kasi yung bagay na yun. Alam mo, napakaraming cases ng mga ganyan. Pero sa part mo, kailangan ipakita mo matapang ka. Alam mo, ang katapangan hindi lamang sa laki ng katawan natin niya. Ano bang binabalak mong gawin? Ano bang naiisip mo ng plano? Sa ngayon po, naguguluhan pa ako at hindi ko talaga malaman kung ano ba yung first step, ano ba yung una kong dapat gawin. Hindi ko talaga alam. Ayun po. Dumating na ba sa isip mo na takbuhan siya or magtago or alam na ba ito ng mga magulang mo? Sino ba nakakaalam? Sa mga magulang po namin, hindi ko pa po nasasabi kasi natatakot po talaga. Yung una ko pong sinabihan, yung mga classmate ko, syempre, akala ko maintindihan nila ako. Then, parang wala naman sila na itulong din kahit na nasabi sa kanila. Alam mo, sa ganyang bagay, hindi dapat ang mga kaklase na mga kaibigan natin nakakalam. Unang-unang dapat makalam yan, sino? Mga magulang. Kasi sila yung naglagay sa atin, sila naglagay sa inyo ng tiwala na nag-invest sila sa inyo ng panahon, ng pera, ng tiwala para na makapagtapos kayo. At syempre, sila rin ang may pinakaunang karapatan para malaman ang ganyang bagay. So, sabi mo na, but hindi naman natin ini-invalidate ang anong bagay. Pero, laksan mo ang loob mo, tapangan mo yung loob na sabihin ang katotohanan sa magulang mo, sa magulang niya, at kung ano man maging response nila, kung ano man maging mga iisip sa sabihin kasi tanggapin mo kasi syempre lahat ng ginagawa nating kasalanan may kabayaran, may tatawag tayo consequences. Kasi accident din
talaga kami mga mag-yonok na nag-accident. So, naiisip ko na takuha na lang or maghanap ng lusot para napanagutan kasi aksidente lang. So, dahil aksidente yan, hindi mo dapat tatakbuhan yan. Lalo na may nabubuo ng buhay sa kanyang sinakukunan. And all you have to do is to invest your love, invest your everything, your effort para matutunan mo rin siya. Kasi ang magiging dating niyan is parang iniwan mo siya sa tabi kung hindi mo siya pananagutan. Ang tunay na lalaki nakakita niya sa katapangan niya. Ang karuwagan ay hindi ibig sabihin takot na tayo. Minsan ang karuwagan nagpapakita sa atin na tayo, nakabahagi natin mga buntot, wala tayong kakayanan. Pero ang katapangan, kahit sa anumang sitwasyon natin pinapakita, lalo na sa mga ganyan sitwasyon. Kasi ang pinaka-crucial dyan is yung kapakanan ng iyong asawa, kapakanan ng inyong pamilya, kapakanan ng inyong magiging kinabukasan, ng inyong anak sa sinapupunan. So, dalhin mo ang iyong sarili na magkaroon ka ng lakas na loob, humarap sa kanila, at kung anumang magsasabihin nila, i-take mo yun, hindi yun maging kahinaan ng loob mo, bagkus malagay sa isip mo na ito lahat ang kabayaran ng nagawa ko. Bagaman aksidente, bagaman hindi mo sinasadya, pero ito lahat ang kabayaran ng ginawa. Kasi, alam mo sa totoo lang, ang Lord, napaka-gracious niya, napaka-loving niya, and napaka mapagmahal niya sa atin to the point na kahit may mga kasalanan sa Bible, mas tinignan ng Lord ang kanilang puso ng pananampalataya. Bagaman sila ay mga sirang tao sa paningin ng kapwa nila tao, pero pagdating sa Lord, in-embrace pa rin sila, and they had the chance to change what they had done in the past. Kumbaga, nire-redirect nila ang kanilang sarili patungo sa tuwid at tamang daan, pabalik sa kanilang sarili, pabalik sa kanilang pamilya, pabalik sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang kaibigan, at lalong higit sa lahat, pabalik sa Lord. So, take yourself again back to God, humingi ka ng patawad, and huwag ka mag-alala, tatanggapin ka. Basta magkaroon ka lang ng sincere and repentant heart. Ayun po. Thank you po kasi kung nakaraan, di ko talaga alam yung gagawin. And salamat po sa pag-counsel nyo sa akin kasi meron na po ako ng idea kung ano ba talaga yung dapat kong gawin. Hindi dapat siya pangunahan ng takot. Dapat pala sa aming mga parents, and huwag na matakot. And ayun, as a man, even na isa pala ako estudyante, dapat i-take ko yung responsibility as a man na ayun, meron ng anak, bagamat hindi sinasadya, pero alam ko naman po na hindi dapat sa takbuhan. And dahil sa counseling niyo po sa akin, nalaman ko na kung ano ba dapat ang aking gawin. Nakakagaan siya sa pag-iisip, tsaka sa dibdib, nakakagaan siya. So, ayun po. Kapag lahat ng yan ay pagdadaanan na natin at sasamahan tayo ng Lord sa ganyang bagay. Maraming salamat sa iyo nito. No? Nawa, natulungan kita ng masal. No? God bless sa'yo.